Magandang hapon Pilipinas, Diyos marhay na hapon Camarines Sur. Welcome po sa isang oras ng hitik na hitik sa impormasyon, kaalaman at talakayan sa agrikultura. Ito po ang ating kaugnay, School on the Air on Corn Production dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, ng Department of Agriculture, Provincial Local Government Unit of Camsur, through the OPAG Camsur of course, at ng 16 na corn cluster ng Camarines Sur. So, kumusta po ang ating mga enrollees at ating mga kaugnay sa ating 16 na mga bayan dito po sa Camsur. So, bali, ito po ay ating last last na po natin ito. And ang susunod na po nito ay sa Miyerkules ay ang ating virtual graduation na po. So, para po dito sa ating mga corn cluster sa Camarines Sur, tayo po ay magsisipagtapos na. Okay? So, pero po itong last episode natin ay ito yung last topic po natin na pag-uusapan. Pero po ang pinaka-last airing po natin ng broadcast ay sa darating na Miyerkules. Okay po? Kumusta po ang ating mga enrollees at soon to be mga graduates natin sa ating School on the Air mula sa bayan ng Baaw, Bato, Bonbon, Buhi, Bula, Calabanga, Iriga City, Libmanan, Minalabak, Nabwa, Naga City, Ocampo, Pili, Siroma, Tigaon at Tinambak. Tayo rin po ay napapakinggan sa impila ng radyo dito sa probinsya ng Camarines Sur tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi sa DWNX FM and AM Naga. Okay? So tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account ATI Bicol #Sarabay Channel. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At sabi ko nga po, ngayong araw ay ang ating huling topic. Special topic na po ito para dito sa ating corn production. Okay? So, ngayong hapon po ay makakasama natin ang agriculturist ng Department of Agriculture, Regional Field Office 5, na si Ma'am Eileen Babilonia para po tulungan tayo at ipaliwanag sa atin kung ano po yung sinasabing GAP or Good Agricultural Practices natin sa specifically corn. Ano ma'am? So magandang hapon po Ma'am Eileen. Okay, good afternoon Sir Mike. So bati ka muna ma'am kung sino ang natin dyan. Sa lahat po ng nakikinig at nanonood, magandang hapon po sa ating lahat. Siguro sa mga ating mga kasama dito, mga enrollees natin, sa mga lalo ito sa mga corn cluster ay hindi na bago. Yes. Si Ma'am Eileen kasi umiikot ka rin naman. Umiikot din si Ma'am sa mga corn cluster at siyempre kasi itong GAP na to ay talagang parang inaano natin kinakampanya natin ma'am, yes, para sa ating mga farmers, lalo na sa ating mga kamais, kung yung mga magsasaka ng mais. Okay po? So ma'am, salamat muna sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon para talakayin po ang GAP. Siyempre, salamat sa mga boss natin, si Director, yes, Director Sir Rodel Tornilla. Okay po, good afternoon. And siyempre nasaan ka na yun? Sa Regional Science Laboratory, ang aking chief, si Miss Mary Elizabeth Magda. Yan, okay. Magandang hapon po. Of course, ang aking division chief, si Sir Choi Perlas. Yan, si Sir Choi. Integrated Laboratories Division. Okay, kumusta po? At magandang hapon. Sige ma'am, umpisa natin. Ano bang may natin sa kanila, sa ating mga tagapakinig. Okay? So, ngayong hapon po, i-discuss po natin yung sinasabing good agricultural practices. Kung tatagalogin po natin yan po yung mahusay na pagsasanay ng agrikultura. So, isa po ang i-discuss po natin ay yung objeto niya, yung layunin niya. Bakit po ba kailangang may GAP? Good agricultural practices ang kada magsasaka. Hindi lang po siya corn,
meron din po tayong rice, meron may din high po value. tayong high value. So, pag sinabing high value, marami pong commodity yan. Mga vegetable, fruit bearing, mga leafy lahat. So, lahat po ng makakain at nakakain po patungo sa agrikultura, yun po ay pwede nating ipag-GAP certified. So itong GAP may kasama nito, yung certification. Yes. Isa yun sa mga itatakal natin kung ano yung magiging proseso ng pagpa-certify po ng isang farm. So definitely, ang nagsicertify ng GAP, ma'am, ay ang Department of Agriculture. Tama? Ang Bureau of Plant Industry. BPI. Yes, ang BPI. Sila yung nagbibigay ng Pero walang, ma'am, walang third party. Wala. Sa ngayon. Sa ngayon, wala pa, Sa diba? ngayon, wala. Kumbaga, si GAP is a voluntary. Siguro, way forward in the future, baka maging mandatory na siya. Mandatory na. Kasi ito yung leading to global trading. Kumbaga, iyaano natin siya to export market na. Saka di ba sinasabi kasi ma'am, di ba pag certification, ang laging nasa dyan is pag mga third party, medyo di ba may kailangang siyempre may payment or something. Ito po ay itong GAP nga sa nasabi kanina ni ma'am is libre. Yes, libre. free of charge. Free of charge po siya kasi kasi ang certifying body ay ang gobyerno. Yes. Okay. So, ito pa, isa sa mga i-discuss po natin ay yung ipapakilala namin sa inyo totally kung ano ba si good agricultural practices. So, kapag pinakilala namin, automatically nandyan po yung 4 na elemento ng good agricultural practices. And then yan na po yung certification flow. And then yun pong nagawa na natin as a national level po. Okay. Ilan na po ba yung na-certify po sa GAP? Pwedeng dito sa Bicol, ma'am, maalalaman nila mamaya kung ilan. Meron po tayo sa Bicol. Kung ilan na. Sige, ano na lang natin. Doon na lang sa accomplishment na ma'am. Okay. So ito, isa nga po sa mga layunin ni Good Agricultural Practices ay intindihin yung sinasabing konsepto niya, yung prinsipyo kung bakit po ito ay parang ini-inject po ng gobyerno sa kada magsasaka. And syempre, i-understand po natin yung 4 modules. Mamaya po, iisa-isahin po natin yung kung bakit po sila yung napili. Sa lahat po ng module, sila po yung napili. So, isa pa, meron po tayong sinasabing hazard assessment. Kasi sa good agricultural practices, meron din po mga piligrong pangyayari na kung saan ito po ay tumutukoy hindi lang po sa ating mga tao, pati po doon sa kinakain natin. So, si food safety pupunta na dito. And then, i-understand din po natin yung kung tayo po ay may hazard assessment, di syempre, tuturuan din po namin kayo kung paano po ma-minimize or ma-eliminate man lang yung hazard. So, yun if po not totally eradicate. Yes. Yeah. So, mabawasan din, ma'am. Kasi, siguro, imposible na yung total eradication. Medyo, syempre, ano din tayo parang environment din tayo. Isa sa mga hazard din dyan is yung environment. So, we cannot totally eradicate it at ano lang siguro, ma-minimize lang. Ma-minimize lang. So, ano ba talaga itong sigap? So, sabi nga po na, actually po sigap, sabi ko nga kanina, voluntary po siya. Hindi po siya sa pilitan. Voluntary. Sabi nga natin dito, ang mga naghihikayat ay laway lang po ang katapat para po sila ay maingganyo para po magpa-certify. So siga po, tinatalakay po dito yung food safety. Kung saan, malalaman po ba ng isang ordinaryong tao na kung ikaw ba ay kumakain ng safe na pagkain, ligtas na pagkain. And then, pangalawa po ay yung environment. Si farmer ba, alam ba niya kung paano yung dapat niyang gawin pag nasa sakahan? Ano ba yung mga kailangan niya? Ano yung mga dapat niyang gawin? So, yun po. And another ay yung ating sinasabing magpuproduce po tayo ng magandang kalidad. So, sigap, pag na-certify po kayo, automatically, dapat ang magiging produce po natin ay maganda. So, paano maging maganda? Nandito po yung mga process. I-discuss po natin. And then the last ay yung workers' welfare.
Yung workers' welfare po, yun po ay nagpapatungkol sa ating mga nagtatrabaho po sa ating sakahan. So, ibig sabihin, ang tinitingnan ng GAP ay parang yung kabuuan. Kabuuan. Hindi lang tayo tinitingnan kung paano natin pinuproduce, because yung pinuproduce natin ay may quality. Yes. And at the same time, tinitingnan natin yung welfare din ng mga tao. Ng mga farmers nung nagpo-produce. Pati pala yung environment. Sa environment. Kasi leading for, basically, so sa economic. Sabi nga kanina ma'am, natandaan ko na ito ay in preparation for our at least yung ating mga produce ay may natin, parang world class quality rin eh. Yes. Ibig sabihin, makakapag-compete tayo sa ibang mga producing countries na sa vegetable, di ba ma'am? At least ang ating ipinoproduce ay may quality. Kasi yun ang tinitingnan sa market eh. Sa market. Lalo sa international market. So, mangyayari, talagang pinapataas natin din yung posibilidad at yung quality ng ating mga pinoproduce. Okay? So, i-ano ko lang po sa inyo, bakit po ba nag-umpisa si GAP dito sa Pilipinas? Actually, si GAP ay nag-umpisa sa global. Sa labas. Then, global, international, Asian, then PhilGAP na tayo ngayon. So, yun yung istorya niya. So, during the time na nandito sa Pilipinas, ito po yung naging virtue niya, yung Department of Agriculture, Administrative Circular number 10, na kung saan ang gumagawa po ng certification nito at yung talagang certifying committee ay ang Bureau of Agricultural Fishery and Standards. So, hindi pa siya sa BPI. Before, sa BAPS, then nag-transition po siya year 2015. Siya po yung history niya, kaya siya naibigay kay BPI, kay Bureau of Plant Industry. So, sa visa din ng Administrative Circular number 1, dated 2018 po yan, siguro po ito ay February or January, binigay ng BPI. Ito na po, full implementation na ng Bureau of Plant Industry. So, si GAP, mandate po niya mandate ni BPI, si GAP. And then si BPI naman po ay meron po siyang mga satellite or mga offices din na kung saan meron po siyang isang division na yun po yung kanilang coordinating body. Ito po ay ang regional office, ang office of the director through the regulatory division. Yan. So basically ma'am, itong GAP ay 2013 pumasok sa atin, ano? Yes. 2013. So about kung is 2020 nga, mga 7 years na po ito. 7 years. Pero, sa BPI, 2015. 2015 siya sa BPI. So, 5 years pa lang sa BPI. Yes. So, yung 2 taon ay nasa BAPS. Nasa BAPS siya. Pero, yung good agricultural practices ay pinapractice na ever since. Yun nga lang, parang mahina lang yung promotion niya before. Actually, si GAP So, mas early pa 2013? Yes. Actually, nakaakibat siya doon sa ating sinasabing Philippine National Standard. For PNS. Yes, nandun yan. Lahat ng context at mga nakasulat sa good agricultural practices ay kinuha lamang doon sa pinakabuod ng Philippine National Standard ng PORD. So, yun yung history. Yes, yun yung history niya. So, ito po yung 4 na module ng GAP. Sabi nga po natin, 4 lang po yung napili ng good agricultural practices para maging isang elemento. So, si number 1 po, ayun sinasabi ko po kanina, yung food safety, produce quality, environmental management, workers, health, safety, and welfare. So, yan po, iisa-isahin natin yan. So, yung 4 ma'am, na sinasabi nating module ay yung una, yung food safety, and then produce quality, yes,
And then environmental management and worker health, safety, and welfare. Yes. So, yun yung pong tandaan po natin, yung ating mga listeners and especially yung ating mga enrollees. Yun po yung apat na sinasabi ni Ma'am nitong module. Okay? So, food safety, produce quality, environmental management, and worker health, safety, and welfare. So, iisa-isahin natin, Ma'am, di ba? Isa-isahin natin yan. So, yan, muna tayo. So, sa food safety, unang-una, sa food safety, tinatalakay doon yung Food Safety Act, Republic Act 10611. So, yon. Kung tatalakayin pa natin yung medyo mahaba yan eh. Baka next day pa ako. Correct. So, ano na lang yung standard requirements? So, standard requirements na lang po yung pag-uusapan natin dito. Although, lahat na po siya nakasama. Yung apat na module. So, unang-una, yung site history na paglalagyan natin po para mag-certify siya. Ang unang tanong po dyan, ang aplikante ba, alam ba yung history itong pinagtataniman niya? O baka hindi niya alam dati siyang sementeryo, dati siyang pabrikang ng mga chemicals. Definitely, ang produce mo niyan ay maapektuhan. Especially kapag factory ng mga glasses, di syempre, ang debris nandun lang sa area na yon. Once na nag-cultivate ka doon, automatically, especially kapag yung mga root crops, cassava, syempre nag-expand ng hindi ka makaka-produce ng magandang kalidad. Kasi may mga tama. Na. It's either na magiging bulok or hindi magiging maganda yung produkto. So yan muna sa history muna. Sa history. Ng site muna. Dapat alam ng farmer kung ano ba yan. So yung pangalawa ay yung saan ba yung area? Yung area ba ay has been flooded subjected to chemical and biological hazard analysis. Ayan. So dapat ma'am na pa-analyze. Yes. Lahat po ng patukoy sa GAP is subject for analysis. So una sa soil. Soil. Very basic ang soil dapat po. Paano mo malalaman yung present dun nutrient na kailangan ng isang commodity, ng isang crop, na kung hindi mo alam kung ano yung proper application ng fertilizer. Correct. So, paano ka makakaproduce ngayon ng magandang quality? So, yun, doon pa lang, makukuha mo na yung konsepto ni GAP. So, as deputized GAP inspector, nire-require po talaga namin yung magkameron kayo ng soil analysis. Soil analysis. Kasi doon din po malalaman natin kung ano yung kulang. Kung ano yung kulang sa lupa para i-absorb ni tanim. Anyway, pagdating naman dyan ma'am sa pag-analyze ng lupa, nandyan ang Bureau of Soils. Yes, nandun kami. Okay. So, nasa loob pa rin naman dyan eh. Nandun kami. Kumbaga, ito ay madali na. Check na kagad. Check. Automatic yan. Pag good agricultural practices, sabi nga namin, it's for free. Wala kayong babayadan. Yan. So, bakit naman tayo mamumroblema pag kung naipacheck natin yun? Kung libre lang naman. Yes. So, yun lang naman. Pero meron din meron din yung process kung paano pagkuha. Siyempre, may procedure. Hindi basta-basta na kayo kukuha. So, pwede din po kayong pumunta sa office para po kayo ay maturuan. Or kaya sa mga municipal agriculturists, marunong na po sila. Actually, ang GAP is no longer new to them. Sila po ay gas-gas na sa training na to. Pero ito po ay sabi namin sabi ng national, kung kailangan i-inculcate lagi ang topic na good agricultural practices, ilagay sa topic. Kasi in the near future nga, sabi ko, magiging globally competitive tayo. Saka mas maganda ma'am na ituro na itong GAP na to. Sabi nga, pulbos na nga yung ating mga technician, mga agricultural technician natin sa mga munisipyo. Pero mas maganda rin na at least direct na malaman ito ng mga farmers para sa kanilang level medyo meron ng hindi na masyadong mahirap ipaliwanag ka. So pag pumunta, dyan yung mga municipal agricultural natin, mga technician, di ba? Pag pumunta dyan, pag nagsabi about ipaano natin sa GAP, certified. So wala nang masyadong tanong pa.
Kasi alam na rin ng ating mga farmers, kung ano yung gap, di ba? So, actually, si ATI, lagi nagkakandak. Correct po. Good agricultural practices across commodity. Halos ano yan, halos laging every year. Every year. Sa mga TOT. Sa mga TOT, nandiyan yan. FFS. Yes. Even the DA, maraming training ng good agricultural practices. Talagang on a farmer level lang, hindi lang siya EEW level. Kung ano nga, kahit yung associations, minsan meron din nagre-request. Mga kooperatiba. Yes, mga cooperative. Naalala ko doon sa Ocampo. Yan, na-invite tayo doon as a speaker. So, isa pa, since ang pinag-uusapan po natin ay yung site history and management. Sabi nga natin, dapat alam mo kung anong history, kung pinaglalagakan ng sakahan mo. So, isa pa ay yung toilet. Meron ang sagap ba? Kailangan ba may toilet talaga? So, yan po yung isa pa sa mga tanong ng mga saan ng ating mga magsasaka para magkameron po ng gap. Meron po siyang parang exemption na hindi kailangan ng toilet doon mismo sa production area. So, si toilet, kung malapit lang naman yung bahay mo doon sa production area, bakit maglalagay ka pa ng toilet doon sa may production area? So, no na. So long na yung hygiene mo, yung proper hygiene na dapat mong gawin ay iniwan mo na sa bahay. And pag nandun ka na sa production area, at least wala ka nang mararamdaman na kung ano pa man. Kung may biglaan pa. Kung may biglaan, kailangan mo umalis. Lumayo ka lang. Lumayo ka lang. Kung obvious mo dun sa pinagtataniman. Parang gano'n din. Pag ibuhos ang sama ng loob sa pinagtataniman. Huwag mong iiwan kung saan lahat. Yes. Gano'n yun. So yung... Tapos po yun kung sinasabi pa natin na dapat po ba ay merong tubig doon sa area. And ang proper hand washing ba dapat nandun? Yes, dapat meron. Pero, meron po din exemption sa water. Why? Especially sa corn, hindi niya kailangan hindi niya kailangan ang may tubig. Kasi, ang water requirement lang naman ni mais ay kaunti. At saka, si mais, nasa taas siya, hindi niya kailangan, especially yung white, hindi niya kailangan hugasan na. So, compare dito kay vegetable, kay high value mga crops na ito, dapat meron. Kasi, merong mga raw na kinakain like yung lettuce. Vegetable natin dyan. So, yan naman, yung tubig na yan, dapat ipapa-analyze din. Baka kapag kayo may tubig ka naman, baka naman yung tubig mo, yun pa yung maging source of contamination. So, dapat tested din yun. Tested din yun. And, free din yun. Okay, kung mag-alala, free yun. Walang babayadan. So, ito naman pong dapat may hand washing po tayo. Yan po yung kailangan. As a proper hygiene po ng isang tao, dapat talaga naman po malinis tayo. And then, ano po ba yun dyan? Are the toilet facility conforms with the Village Sanitation Law requirement? Siyempre. Kasi dapat pag meron kang ganoon, dapat meron ka din, ano tawag ito? Anong tawag niya? Depository. Depository tank. Oo, meron ka din ganoon. Anong tawag niya? Direct. Hindi siya direkta doon sana. At least meron kang lagayan ng naka-semento din. Semento. Hindi siya magpapalaganap ng lagim. Kung doon sa baba, kasi septic tank. Yan, Poso Negro, no? Poso Negro. Kasi nga, hindi naman pwede pong butasan lang natin, tapos pakabutas ay tabon-tabon na lang. So, yun lang yun dyan. Ilang pang pinaka-nire-require dyan. So, is the construction of toilet septic tank will not permit leaching to contaminate the production field. Definitely, di ba? Yun ang titingnan dyan. Yes. Kasi nga, baka may septic tank ka naman, tapos biglang parang nakakalabas din. Yes. So, at halo doon sa iyong mga, syempre sa ating lupa. Halo yun eh. Alam mo naman yung galing sa atin. Waste yun. Waste. Human waste. Tawag. So, sa soil management naman and irrigation, ito po yung nire-require din ni GAP. Dapat po tayo ay may soil map.
Okay, ano po yung sinasabi nating soil map? At least meron po tayong location ng ating lugar. Then yung soil fertility, suitability, minsan, meron pong mga farmer na basta-basta lang lalagay ng abono without knowing yung proper application of fertilizer. Yes. Kasi yun yung nakagawian. So nga this time, tinitingnan yan ni National, lalo na ng mga inspector, kung yun pong abono na ni-require sa inyo ay sinunod nyo. Kasi during the interview, dyan po yan papasok. No need ng tingnan or ano, kayo po mismo tatanungin ni inspector kung ano po yung application na ginawa nyo. So kailangan po talaga kayo po ay magpa-soil testing. Kasi doon lang natin malalaman sa soil testing na yon, ano ba yung kakulangan? Ano ba yung kailangan ng ating itatanim para masuplayan natin yung tamang fertilizer. Kasi baka pag naglagay tayo ng ganitong klaseng fertilizer, hindi naman pala kailangan kasi sobra-sobra na. May mga fertilizer pala na pangangailangan na wala doon. So dapat yun yung ibigay natin. So, maano lang natin yun, ma'am. Masasabi lang natin yung pag nag-soil analysis. Yes. Tama, ma'am. So, sa soil analysis, okay lang din naman gamitin natin yung rapid test. Kung ang tao ay may rapid test, meron din yung rapid test. NPK. Yun po yung sinasabi nating STK, Soil Test Kit. So, yun po yung rapid test na ginagamit po ng regional soils. Pwede naman po kayo magpa-test through laboratory. Usually, ma'am, di ba meron din mga kit, ito yung yung soil test kit. Municipal yes, ang mga office. AEW natin na namahagi na po ang office namin sa Department of Agriculture ng mga soil test kit. So yung sa soil test kit natin, ma'am, magkukunin nun yung NPK. NPK. At saka yung pH level. pH. Yun yung pwede nilang makuha doon. NPK. Pero yung kung halaba gusto natin mas malaman natin kung ano yung mga deficient dun sa ating soil, mas maganda pumunta tayo, magpa-soil test tayo sa laboratory. Sa laboratory. Opo, kasi yung mga kit pong nandyan sa atin sa ating mga munisipyo, ang tinitingnan lang yung pH level, yung NPK. Pero yung ibang mga nutrient na present doon at ano yung ibang mga nutrient na kailangan na wala doon ay hindi po yan yung parang sa soil testing kit na nasa ating mga munisipyo lang, di ba? Kung gusto natin yung kabuuhan talaga, yung mga wala at meron doon ay sa soil laboratory po tayo. So. Pero kung meron silang alam na private, okay lang. Okay, pwede naman. Kung gusto ko pala sir, gusto ko yan. Pwede rin naman, kasi kalaba ko ma'am, gusto ko ma'am, may pera naman ako As a government servant, i-ano natin sila doon sa regional soils laboratory. Pwede, so madali lang ba ma'am? Madali lang siya. Kapag by batch siya, mas madali. At least mga 15 by batch, okay na yun. Pero kapag isa-isa, medyo pahirapan kasi kailangan kapag isinalang mo siya para hindi din masayang yung mga solution na ginagamit. Kailangan batch talaga siya marami. Tapos ito naman ma'am, meron pa dito yung field being used for animal grazing after harvest or after the crop cycle. If not, what other crops are being planted after harvesting the crop? So sa ano po baga dito ma'am, that has been applied for PhilGAP certification. Ang ano dito ma'am is paano yung sa corn? Yung sa corn naman, di ba, normally kapag nagha-harvest na, papastulan na yan. Okay lang din na pastulan siya, pero during the time of harvest, yung wala na talagang na-harvest na siya. Kumbaga mga stubbles na lang yung nandoon. And wala nang ibang produktong nandoon pa, stubbles na lang. Okay lang din yun na merong manure, di kalabaw, kasi magiging kapag pataba pa siya. Pero wag lang po kayo magpapag-raise kapag merong tanim, especially kapag yung mga lettuce, mga raw vegetables. Yan ang mahirap. Sino ba ang gustong kumain ng merong
Kasi ano to mami, itong sinasabi natin to is general ito. Yes, so lahat general. na ano po ito, sa lahat General. ng mga produkto Yes. na inaano natin sa ating sakahan, di ba? So dapat ito ma'am, walang mga pet, di ba? Yes, wala siya. At least, aso, walang aso, no stray pusa, animals. yung mga ganon. Okay. No stray animals, kung po pwede. Opo. And then, sabi ko nga kanina, si mais ay nagre-require lang ng minimum water amount. Kasi bakit po? Kung kung maalala ninyo, si mais, kapag magmamayo na, nandyan na po yung mga magsasaka. Kasi independent lang po sila sa ulan. So, no need ng may irrigation pa si mais. Yan. Kung sakaling may irrigation ma'am, kailangan din ipa-evaluate yung tubig. Dapat mag-conform din sa standards ng mga, kasi may mga heavy metals and pesticides, etc. Pwede din yun. Diba kasi sa Cornell ay may mga irrigated din eh. Diba merong galing sa irrigation yung tubig na pinapapasok nila. So kailangan din na matesting din yon. Itong mga deep well, stream, river, open irrigation canal, shallow, mga wheels, water, impounding pounds. Pwede, ano yan ma'am? Yan wala na, hindi na kailangan pa. Kapag mga naman, deep well, okay lang din yan. Kasi meaning, kapag, especially sa mais, ang nire-require lang naman kay mais ay yung iinumin ng magsasaka. Okay. Yun lang. Doon sa ididilig? Yung ididilig, hindi masyadong nire-require. Pero kung may heavy metal siyang nakuha, or talagang sobrang dami naman ng kanyang contamination na sinasabi, dapat talagang pwede natin siyang ipaalis. Kasi meron kami niyang na-inspect one time. Daluyan po siya ng tubig and andun lahat ng kalabaw nandun. So, tinanong namin kung ano ba yung pinupunan niya doon sa parang kali, parang balon. So, pina-analyze namin. So, nag-positive siya. Sa heavy metals? Sa heavy metals. So, anong mangyayari naman? Baka yun ang maging rason ng cancellation ng kanilang certification? No, meron din naman mga options yun. Pwede mo na niyang gamitin. Yun yung magiging pinaka-best remedy to, not best advice na huwag na lang gamitin. Hindi naman pala biglaan lang. Hindi naman siya biglaan. So, yan. So, sa planting material naman, ang producer dapat nagkikip po ng record. Planting material, record, yan. Si mais, alam niyo naman po na 2 types lang po tayong meron. Generally, GMO. GMO. Tapos po yung OPB. So, si GMO, fall under na rin yung ang hybrid. Actually, ang hybrid kasi meron siyang conventional. Kumbaga, conventional lang siya. No injection of genes, no injection of mga DT. Compared to GMO, meron siyang mga... Pero both of them is laboratory na sila? Mga seeds? Sad to say, sa ngayon, although may nakasalang na amendment for corn, yellow corn, ang yellow corn sa ngayon ay hindi pa subject for certification. So, only the white. Kasi sabi nga dito, sa guidelines ni GAP, kaya nga ni-revise ito during our consultation, na dapat iisama si mais kasi si yellow corn, kasi kinakain naman siya ni animal. And then si animal is, number 1 consumption is tao. So, kailangan din. So, makinig naman si National and then nakasalang na yung amendment. Isasali na ma'am? Isasali na siya. Okay. Isasali yung mga corn, lalo na yung mga feeds? Yes, pang feeds, yung yellow corn, pang feeds. Kasi dami dito for food. Yung nasa guidelines naman talaga is subject for food lang. So, talagang for feeds wala. So, si yellow corn, automatic, inalis. Hindi, may yellow corn naman, lalo may yung mga sweet corn, di ba? Ang sweet corn, it fall under white corn. White corn pa rin yun. It fall although yellow siya. Although yellow siya. May mga category kasi si PSA niyan. May category niya si PSA. Glutinous, nasa white
kinakain natin ay nasa white. Yes. Pag sinabi natin yellow, specifically for ano yan, for animal. Yes. For feeds ng feeds. animal. Okay. For feeds siya. So, nevertheless, kailangan din po kunin natin yung name ng ating mga supplier. Nomenclature and trade name. Yan, botanical name, variety. Yan. Purity and, ayan, sa supplier nga, sabi ko. Yung mga label naman yan is only yes, para may habol tayo. So, yung records natin dapat laging available. And yung ating pong planting material, dapat po ay free from pest, diseases, weeds, and foreign materials. So, kaya nga po, kapag may nagre-request ng mga technician natin, maganda bang klase ito? Si Kalem, hi Kalem. siya yung nag-ano ng mga seats natin dyan sa regional office. Siya yung nire-requestan. So, lahat naman ng ibinibigay ni corn program ay magagandang klase, especially yung mga GMO. Kasi mga ano na yun pest resistant. And hindi lang GMO yung pino-purchase ni corn program sa ngayon. Meron din mga OPB kasi for masbate. Yan. Masbate is OPB siya eh. Yes, OPB. Pagkain mo siya. Sila. More on pagkain po sila doon. Kasi yung masbate nga minsan ay napagkakamalang part ng Visayas. Yes. Di ba? Sabi na, Bicol pa ang Luzon pa yan. Luzon pa ang Masbate. Kasi nga, probinsya pa siya ng sa Region 5 is probinsya pa siya ng Bicol. Okay. So, kaya lang po ang most kasi yung sa like Visayas in Mindanao, medyo ang corn kasi isa sa mga mas marami ang kinakain nilang corn kaysa sa bigas. Yes. Di ba? Especially sa 3rd district of Masbate. Malapit na kasi siya dun, ma'am sa Visayas, di ba? So, sa Cebu. Sa Cebu, yan talaga. Grabe ang dyan. 4 hours lang Cebu na. And then, yung sources of stem cuttings, ma'am? Hindi na natin siya, kasi hindi naman stem cutting si corn. Correct. Yes, okay. So, ang crop management for cultivation naman, ito sinasabi po natin lahat po talaga na dapat gawin din sa GAP ay may records po tayo. Una-una yung type of fertilizer being applied. Yun nga po sinasabi ko kanina, ano yung dapat mong i-apply? Baka apply ka lang ng apply, hindi naman kailangan ni lupa. Okay. Maganda ma'am kasi nasabi natin ito kasi nagkaroon din tayong topic dito, mga nakaraang episode na record keeping. Yes. So ito na po yung kung bakit natin inintroduce at bakit natin pinakilalang kinumbinsi na ang ating talaga po mga farmers ay magkaroon ng record kanila. Kasi usually dati wala naman sa kalendaryo lang yan sa kalendaryo lalagay diyan kung anong petsa sila tanim, ano yung abono nila, etc. Pero siyempre, pagkatapos ng kalendaryong yun kasi, pag palit ng taon, mawawala na rin yun. Kaya nga, ang inaano po natin is dapat meron din record. At yung record na ito ay makakatulong. Isa na dito na i-record mo dapat kung ano ba yung papasok natin sa record na yon. So, type of the fertilizer being applied. Ano ba? Tapos yung methods yung method, paano ba yung pag-apply mo? Ano ba? Nag-top dress ka ba? Top dress. Big set ka ba? Kailangan ba talagang mag-top dress ka? So, yun yung kakailanganin mo ding i-record. Tapos yung date of application. Minsan, merong ng day, number of days, nalilipasan ng number of days. Makikita mo yung mga mais natin tumutubo na. Kasi hindi lahat maganda yung memory, lalo na yung mga may edad na. Pero kapag meron kang date of application, alam mo kung ano man yan, date of planting man yan, sinasabi, or date of application ng fertilizer, alam mo, kung kailan ang pinaka-bottom line lang dito, dapat meron kang record keeping. Yun yung pinaka-ano niya. Kung nag-apply ka ngayon, magbibilang ka ng ganito, ng ilang araw, mag-apply ka sa date na naman ito. Yes. So, napakalaga po na mayroon tayong date ng application. Yes. Kasi baka makalimutan natin, dapat pala mag-abuno na tayo. Ngayon, nakakalipas na ng ilang araw.
Kung sasabihin mo na lang, iba, dagdagan mo na lang. Yes. Kasi nalagpay. So, hindi po pwede rin yun na naman. Kasi meron din dito nakita ko yung rate of application. Rate of application. Oo, dapat may certain yung quantity niya, ilan lang yung amount na dapat ilagay per hectare. So, saan po yan nakukuha? Doon po sa ating rapid test na STK, na kung saan kinukompute po yan ng mga EEW. Tapos po, minsan yung nasa laboratory, kami din po yung gumagawa ng fertilizer recommendation para po makuha yung proper amount of application ng fertilizer. So ito naman sa compost production, ito po ay yung pangmaramihan na ito. Kumbaga volume. Pero kung sa maliitan lang po, hindi naman po siya masyadong applicable. So, sa crop management for cultivation, ma'am, organic and inorganic fertilizer. Usually, yun ang ginagamit. Yes, pwede siya. So, minsan may nagtatanong, sigap ba? Ay, hindi ako pwedeng magpagap kasi nag-apply ako ng ganito, inorganic. Nag-muriate of potash ako. Nag-ganito ako, diammonium phosphate. Sa GAP, pwede po kayo pinapayagan niya. Pinapayagan pa yun, but in a minimum amount. Correct. Yun lang yung kailangan, kung ano pong ina-recommend, yun lang po yung dapat nating i-apply. Sa organic, okay lang din po kung organic lang din kayo. Kung gusto nyo pong magpagap, okay lang din. And kung ayaw mag-inorganic, mas maganda. Mas maganda. So, sabi ko sa irrigation, wala po tayong problema dyan. And then sa weeding and intercultural operation. Sa weeding naman po, herbicides, ano ma'am? may mga herbicide tayo, mga glyphosate rin sinasabing mga variety. Kahit po sprayin mo yan ng Roundup. Kumbaga Roundup ready na sila. Hindi ko naman inaanong Roundup. Kasi may mga demolition pa, ganyan. Hindi natin pinopromote yan. Kaya lang yan po yung mga sikat ngayon. Mga available sa market. Sa market na inaano talaga ng mga farmer. So, crop protection. Sa crop protection naman, yung IPM natin, sabi nga, top of the road, kung hindi naman po, wala naman siyang pesticide, kung wala siyang pest sa area, no need ka mag-apply ng pesticide. So, much better, kung gusto mo talagang i-prevent or makontrol yung occurrence ng pest, ang proper way is the monitoring. Yan. Everyday monitoring. Yan po yung dapat. At the same time, ma'am, di ba, yun yung use ng record natin. Kasi kung nag-record tayo ng yung cropping natin nito, ngayong taon, most probably parehas. Parehas siya, di ba? So, alam ba, paano naman malalaman, ito may na-atake ngayon ito, yung mga ganitong panahon, nag-a-atake ng ganito. So, at least, alam natin, makakapag-prepare na tayo. So, yun yung pinaka-idea doon. And now nga, sabi ang pinakasikat ngayon ay yung fall armyworm. Yan, na-discuss namin yung last na Oo, si fall armyworm, talagang kailangan mo siyang i-monitor. Kasi kapag nandiyan na si fall armyworm sa area, correct. Mahirap na. Mahirap nang i-control. Mahirap na siyang i-control. So, sa pest management, number 1 na dapat mong i-adapt is ang proper monitoring everyday in the field. Correct. Kasi lalo na di ba, itong full army ay mas maganda dito yung hand picking. Hand picking na mangyayari dyan eh. Kasi nga, pag binomba mo yung number ay minsan hindi na rin talaga siya na kinakaya mo. Oo. Kasi nasa loob na siya. Yes. Minsan, pumapasok pa siya sa ng mais, pinaka-stalks. So, yun ang mahirap po doon. So, talagang kailangan may monitoring. Oo. Okay. And then, use of pesticides po? Sa pesticides naman, sabi ko nga kanina, no need nang mag-apply kung hindi naman kailangan. Proper monitoring lang. And sa pesticides naman, yung sinasabi na gagamitin na chemical, dapat siya po ay merong sariling lagayan. Kasi usually, yung tanda natin, ma'am, di ba sa GAP, may mga kanya-kanyang storage siya eh. Oo. So, may kanya-kanyang siyang storage. So, isa doon yung dapat may separate storage po ang ating ang area natin para sa mga pesticides. Yes. Then, okay, so kung saan natin siya ilalagay. And then dapat may mga signs, display warning signs. Dapat. Kasi
ano ninyo, ma-recall ninyo, ang pesticide, minsan nandun yan sa botelyang kulay brown. Kung ang bata hindi marunong magbasa, baka mapagkamlan yung vitamins. Dapat may, nakalabel siya. At kung maaari, si pesticide ay nasa taas. May shelves. Yes. Naka-shelf siya talaga. Kumbaga naka-cabinet. So, kailangan din yung training on safe pesticide usage, handling, application, and basically yung use of PPEs. And yung pesticide pala, hindi lahat ng pesticide na mabibili natin ay merong nakalagay na lahat ng commodity. Titingnan din natin yung mga label nun. May mga specific siya, may mga active ingredients siya na subject for commodity. Yan. And then, meron tayong bawal na ngayon yung red label. Red label. Hanggang lang tayo, yellow. Much possibly sagap, ang inaano niya is green. Green lang. So, worst comes to worst, pwede ng yellow. Pwede man siguro. Kasi siyempre yung green yung pinaka ngayon natin parang pinakamahina na yan Tapos ang pinakamalakas dati is yung red. Kaya lang, sobrang lakas naman talaga ng red. Kaya binaba, pero may yellow pa rin nag-exist. In between kasi yung yellow going to... Bubuhayin natin yung ating halaman, tayo naman po yung mamamatay. Correct. So, as much as possible, green. Green. Yun yung inaano ni Gab. Green talaga. So, sa harvest and post-harvest management naman, si mais, kapag dapat nasa maturity indices na makikita natin, alam na po yan ng mga farmer natin kung yung mga maturity indices. Dapat yellow na, medyo brown na yung katawan ni mais. Alam na natin kung ano yung number of days na dapat mong pag-harvest. Ang OPD, 90 days, okay na. 90 to 95 to 100, okay na yun. Ang GMO is 120. Ang GMO, yes, 120 na ngayon yung GMO. Pero si hybrid, itong conventional, minsan nag-110, okay na siya. Depende sa season. Depende sa dry or wet season siya. Maulan, mahirap din, ano? Yes, sobrang mahirap. And of course, siyempre, kapag kung gusto mo ng talagang magandang management mo, always have a clean and sanitized area. Dapat pati yung mga devices mo, dapat malinis. Like for example, yung ating mga bolo. Minsan yun ang gamit na gamit natin Pag ginamit na, hugasan. Dapat hugasan po natin kasi baka maging source of contamination pa siguro. Yes. And at the same time, dapat, di ba kung kanina sinabi natin, may structure for storage nga ng mga pesticides. Dapat yung ating pong mga farm implements natin, mga equipments natin, may sarili din siya dapat na lalagyan. Para hindi po kalat-kalat ang ating mga, yun ang tinitingnan na sa hagap Yung lalo yung mga hanapan ka ng saan mo ba nilalagay yung mga pesticide mo? Saan mo ba nilalagay yung mga equipment mo? Ano ba yan? Nasaan ba yung mga label mo? PPE mo, yung mga ginagamit mo. Talaga namin yan. Saan ba? Dapat may label yan. Ito, storage room for mga chemicals. Storage room nga para sa mga equipments. Di ba ba? Yes. Yun po yan. Especially yung yung corn sheller. Di ba minsan ginagamit natin yan, minsan may naiiwan tong mga kernel. Tapos napupulok doon. Tapos gagamitin mo na naman. Makakasama na. It will lead to aflatoxin. Yan. Yun ang pinakamahirap doon. Si aflatoxin, ibang discussion na naman. Na-discuss na namin yun. Na-discuss na po yung aflatoxin na yun. So, sabi nga natin, meron pang sanitation and primary processing. So, sa GAP, meron po tayong sinasabing sorting, washing, dahil na package house. Ito po yung pangmaramihan or ito po yung pinaka-volume na pang-group application. Pero kung kaya naman individual, mas maganda din po kung meron. Na meron po tayong mga washing area, may sorting, mas maganda. Sa mais, hindi masyado? Sa mais, hindi masyado kasi minsan kapag nag-harvest, automatically sa market na. Meron na silang link kay market. So, walang masyadong problema. Kung magtatanong, kailangan po ba na may
at least storage area si mais dapat meron. Meron, Kasi oo. not all the time maganda ang panahon. Correct, oo. Kapag nag-umulan, dapat meron man lang silang silungan. Pag So, medyo requirement kay mais. ang moisture ng isang mais ay medyo mataas pa, yung moisture niya, yun yung inumpisa ng Ng aflatoxin. aflatoxin, di ba? Para yung yung mold siya. And then, dapat sanitize lagi yung packing facilities na yun. Yung mga ginagamit natin na crates, kung sakali. Siguro sa corn, yung sako. Ano? Yung sako. Mga sako. Yung sako Oo. kay ano. May nagtanong one time kung pwede daw kung gamitin yung sako ng fertilizers. Yung Soy-Urea, Oo. Vikings. Sabi namin hindi. Kasi chemical yan. Nandyan na yan. Hindi yan maalis. Maski hugasan, ma'am? Kahit hugasan, hindi siya pwede. Balik ka rin. Hindi din. Iba rin. Hindi din. Yun ang style. Yun ang style mo, yung style. May nagtanong din, sabi, Ma'am, how about ma'am yung pinaglagyan ng feeds? Tapos po, ang ilalagay po namin ay yung yellow corn. Yung yellow corn na pwede yun. Kasi the same family lang naman sila. Kasi yung feeds na yun ay mga... Basta ang importante doon, nalabahan at saka malinis yung sako na gagamitin. Basta pag mga chemicals po, ayan po, wag na natin i-recycle. Kahit lagyan natin ng mga, basta chemicals po yung inilagay doon. Okay. So, pero kung parehas lang naman ma'am, pwede, pero dapat hugasan din. Dapat hugasan pa rin. So, dapat pong area natin ay malinis. Walang masyadong alikabok. Sa mga pest, yan, sa rodents, kahit po tayo ay kahit po tayo ay ani na, nandyan pa rin po yung mga pest. Yan, lalo pa rin daga. Yan. Then, yung proper disposal of rejects and produce. Yun po yung sinasabi ko. Sa corn ito ay yung mga natin, yung mga, diba binalatan na? Yung yung mga husk. Dapat din po, observe natin properly disposed siya. Alisin nyo yun kasi si husk, meron din po siyang parang repellent para ng mga peste. Kasi magiging pa siya. Although si husk, pwede mo siyang i-decompose as compost, pero in a proper way. Okay. In a proper way. And then for corporate, sa corporate naman, kami, nire-require namin sa corporate na i-practice din yung GHP and GMP. Ano yung GHP po? Good husbandry practices and yung good manufacturing practices. Yan, for corporate. Kasi pangmaramihan na sila, hindi na sila masyadong... Mas production. Mas volume na talaga. Okay. So, sa harvest and post-harvest management naman, selection of packaging material. So, yun, sabi nga natin, natin yung mga sako. Dapat malinis. At hindi yung mga galing sa chemical. Yes. Okay. Tapos yung overfiling of containers. So, much possible, principle yung gagamitin natin. First in, first out. Yung mga area free from any contamination. Dapat. Sabi natin, dapat walang mga pest and diseases doon. Malinis talaga. Meron akong kwento regarding dyan sa contamination. There is a scenario lang one time na nag-inspect kami. Meron siyang daga. Yung kasama kong inspector medyo... Takot? Hindi siya takot. Medyo mahigpit. Okay. Wala na. Tapos na ang usap. Wala nang inspection na naganap. Doon pa lang sa Yes. Okay. Other than that, meron pang nakita naman na mga parang hindi kaya-aya. So, automatically, hindi siya talaga sinamit doon sa GAPCC. Ganito ma'am, pagpunta doon, ganon, sinabi mo na dinaon na yung kanyang application. Hindi siya na-certify. Hindi siya na-certify, Now, pero pwede pa siya magpa-apply ulit. Mag-apply ulit siya, ilang buwan? Depende sa kanya kung kailan ulit. Pero definitely, hindi na siya yung priority na i-ano ni BPI. So wala naman buwan kung mag-re-apply ka after 3 months? Okay lang din yun. Okay lang din yun. Pero, kung
kumbaga, si BPA kasi may mga scheduling din yan. Tama. Kung ano yung mga ipapriority nila for inspection para mag-certify. Kung wala masyadong priority, di oo, ba papalikan ka oo, agad? kahit in 1 month or 2 weeks, kung walang masyadong i-inspect or wala silang masyadong schedule, automatic naman babalikan yun. So, ganun yung magiging ano natin pag-inspect. Tapos meron pa dito ma'am yung sa transportation po natin? Sa transportation naman, naka-activate po dito na naman yung farm record keeping. Kasi, especially doon sa maramihan ng group or corporation po, dapat naka-record yung mga transport nila, yung destination, as possible, yung plate number, kung saan pumunta, ilang volume yung inilagay. Tapos pagkatapos pag-deliver o pag yes, kung sino yung nag-deliver. Sanitize yung vehicle, di ba? After delivery, after hauling. And then proper balloting, yung ano yan pagkamada. Okay. And then records of transport, destination, plate number, sila mga kanina ma'am. So ito naman, identification and traceability, ito po ay ina-approve na ni Secretary Dar yung logo ng PhilGap mark. So ito ay, ang traceability is a registered product traceable back to and traceable the registered farm. So meaning to say, kapag may mark ka, alam mo kung saan farm galing. So kasi properly labeled po yun ang product name, month and year of harvest, and the name of farmer or farming agency. Yes, meron na siya. So yun yung traceability pala. Okay. So ito na, si workers' health, safety and welfare. So sa risk assessment, paano ba natin mapapangalagaan ang ating mga workers? Unang-una, at least meron po tayong risk assessment na sinasabi. At least meron na lang po tayong written risk assessment. For example, how to wash your hand. Yan. At least naman nakalagay yung mga panuntunan na yun kung paano maghugas. Hindi lang yung basta-basta maghuhugas ka. And meron din nakalagay dapat na kung halimbawa, if in case of emergency, saan ka pupunta? Or sino yung dapat tawagan? Mga contact numbers. Or if in case na may spillage or malagyan ng chemical ang mata mo, saan ka pupunta at sino yung dapat mong tawagan? So, yan lang po yung inaano natin sa risk assessment. Pagdating naman sa training, ma'am? Sa training, sigap, kapag ang applicant ay walang training, wala kang dapat i-apply. Kasi number 1 rule is the training. Dapat may training ka. Dapat may training ka sa farm food safety policies and practices. Actually, dyan sa training na yan, nakapackage niyan lahat sa GAP. Pasok na itong proper hand washing, ang importance of good hygiene and wearing clean clothes. Nandyan na yan lahat. Once na nag-ano ka, across commodity lahat, tinatakal yan doon. First aid and how to handle injuries. Yes. And then the knowledge on how to complete records and documentation. So, ito pong lahat na ito, sa isang training lang to. Sa isang pasok training na po itong lahat. Pasok na yan. So, kailangan talaga may certificate of training ng isang worker or yung aplikante. Kasi kapag wala naman ng certificate of training, definitely, hindi ka makakapag-up. Kasi nga po, ang pinag-uusapan natin dito, mga kaugnay, ay yung safety and welfare ng ating mga workers. Okay? So, kaya kailangan din, alam din nila yon na protektahan ang kanilang sarili at kung magkaganon man ay may mangyari, alam kung paano nila isosolve yung problemang yun. Di ba, ma'am? Yes. So, yan pa. Hazards and first aid. Okay. So, minsan, hinihingan namin talaga si applicant kung nasaan si first aid kit. Kasi in case nga ng emergency, dapat meron sila. Hindi lahat ng oras ay ligtas. So ito po kasi itong mga hazards sa mga first aid natin. Pag nag-attend sila talaga ng training na yun, doon na yung discuss po natin. Okay. So package all in. So itong training, itong sinasabing workers health, safety and welfare, yung training na yun nandun na naka-akibat sa GAP training talaga. GAP training proper. Okay. Yan. And then kasama din doon yung meron sa kung paano, may for group applicants, may written policies for visitors either in the farms or packing house,
meron dapat ng clean toilets and hand washing facilities for workers and visitors. Okay. May note po dito, for small farm holders, toilet and hand washing facility is not required. Yes. If the distance from their place of residence, yung sinabi mo kanina, ma'am, kung malapit lang naman yung production site, pwedeng umuwi na lang ulit. Okay. Pero for group of, ano lang siya, for the pharmacist only stays for 3 to 4 hours in the field. Okay. For group applicants, 1 toilet facilities for every 20 workers. Kung talagang yung area yon ay walang malapit na naman. Okay, ibig sabihin corporate na talaga siya, yung malaki na may empleyado kayo. May empleyado may pupunta dyan. Yung mga empleyado may malalayo yung bahay. Okay? So, yan. Record keeping and internal self-assessment, internal inspection for last 3 months. Okay. I-ano na lang natin yan, ma'am. Sabi nga ni ma'am ay tawag dito, lahat na yan about sa GAP sa isang training nandun na nakapaloob, ma'am. Ano? So, yan. Kasi nga, mga kaugnay, medyo inabot na tayo ng oras. Sana discuss po yung waste and pollution management, recycling and reuse. Sabi nga ni ma'am, makaka-discuss na yun kung magte-training po. Okay? So, kasama yung environment conservation, yung mga complaints, etc. Or yung parking area house, and yung iba pang mga provisions. Okay? Hindi na natin ma-discuss yung GAP process flow, how to be appeal GAP certified farm. Ano na lang natin yan. Siguro ma'am, makipag-ugnayan na lang. Yes. Yung ating mga gusto talagang magpa-certify ng GAP sa ating regional field offices, lalo-lalo sa regulatory division ng ating ng ating mga regional field offices. Okay? So, doon na lang po natin tingnan kung paano po yung pag-file, kung paano po tayo makakapa-certify. Ano po yung mga kailangan at ano yung kailangan natin i-comply. Okay. So, marami po siya. Okay? Yan. Anyway, so, okay na po na. Tapos naman tayo na-discuss naman natin. Kasi yung mga nakahuli naman dito ay mga picture na lang, ma'am, ano? Okay. So, ito yung accomplishment natin. Siguro, sa madalian, i-ano natin yung accomplishment. Okay. So, from 2017 to 2020, yan na yung naging accomplishment ng regional practice sa Pilipinas. So, sa buong Pilipinas ito, ma'am? Buong Pilipinas na siya. Okay. Basta noong 2019 ay tumaas. Okay? Nasa 408 ang na-certify. Medyo mababa kasi because of the pandemic. Yes. Pero 200 halos kalahati din eh. Okay. So, yan ang example po ng ating certificate. Okay. Yan, yung mga gaganda rin. Yan. Okay. Yan. And then, so yan po, sa dito ma'am sa atin, sa Bicol, ilan mga possible, ilan na yung na-certify natin? Medyo marami-rami na rin, especially dito sa Kamsur. Kamsur, Meron tayo sa Calabanga, meron tayo sa Magaraw, meron tayo sa Buhi, sa Tigaon, sino pa ba? Marami na tayo. Sa Albay, ma'am? Sa Albay, meron tayo sa Ligaw, meron tayo sa Tabaco, meron na tayo mga na-certified. Lahat ng probinsya, ma'am, meron na? Sa Dalaga, hindi pa. Wala. Sa Norte, wala sa pa? Masbate, high value meron, pero Port wala. Masbate, meron na tayo. Sa Catanduanes? Sa Catanduanes, on process pa. So, first nila yun? Hindi pa. Meron na certified? Nangihikayat pala. Pero may na-certify na doon, wala pa? Wala pa. Okay. Wala pa. So, ang Catanduanes po, wala pa siyang, GAP From certified. Norte meron na. Meron na. Lago Progressive meron siya. Ay, okay. So, yun po. Napakaganda po sana ng talakayan pa. Kaya lang po ay inabot na po tayo ng ating oras. So, ma'am, maraming salamat po. Thank you. Thank you. Sige, ma'am. Salamat po, Ma'am Eileen. And syempre, salamat po sa ating mga tagapakinig at lalo na sa mga enrollees. And dun po sa ating mga taga-subaybay at nakikinig at nanonood. Kasi yung mga iba ay nanonood sila sa YouTube. So, sa susunod na episode po, ulit, last episode na po natin sa Wednesday. Ating, na po yun, virtual graduation na po. So, same time din, same station. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay.
Stay safe, stay home. Together we conquer, we heal as one. Diyos mabalos po.